Yan, good morning mga kamamaw. Ngayon is napakagandang pagkakataon. Dahil mga kamamaw, 3 linggo tayong walang pasok. So ngayon, nakapokus lang tayo dito sa bahay. Kung sakali mang maglilinis lang muna ng bahay. At syempre, hindi mawawala yung pahinga. Yan, parang once in a blue moon lang nang mangyayari mga ganyang pagkakataon. Sulitin na natin. So 3 weeks tayo. Dahil ngayon, naka-paternity si kamamaw. Before, ginamit ko yung 5 weeks ko. And then ngayon, yung last 3 weeks. Kasi pagbalik ni Mrs. Ay, sasalita yung cellphone ko. Pagbalik ni Mrs. kasi, yun na yung kailangan magamit mo siya. Kung kasi hindi mo siya magagamit, sayang. Di ba bayaran ng government, di ba? So ngayon mga kamamaw, mamimili tayo sa Costco. At the same time, may mga babasahin tayong comment ng mga subscriber natin. Kaya, kung ano yung comment na yun, yun yung magiging content natin. Kaya abangan nyo kung ano ba ang content natin ngayong araw na to. Pero, mga kamamaw, ito, pakita ko lang sa inyo. Actually, ito mga kamamaw, di ba nakaraan nabanggit ko, nakakunik siya sa wifi. Wala lang, na-amaze lang ako. Na yung mga gamit ngayon ayun yung cellphone natin. So, eto, nag-ano na siya, nagbiblink na yung wifi. So, ibig sabihin, nakakunik na siya sa aking Winix Smart. Ayan. So, ayun na yun. So, pipindutin lang natin tong power. Ay, bumukas para pinahiya tayo. Yan, bukas man natin pakita ko lang Ayan. So, ayun yung ano. Ay, pipindutin natin yung ayun yung command dahil lang. Pinahiya tayo mga kamamaw. Kanina napag-ano ko So, try muna natin dahil lang. Baka di pa siya nagko-connect. Nakaano na siya Ayun Papatayin ko na siya. Power on. Ba't ganon? Ulitin natin Ito tayo sa control. Ayan, ito pala. Mali pala tayo Pindutin natin sa high. Ayan lumilipat siya. Nakita niyo. Pindutin natin sa turbo. Pupunta siya sa pang-apat na linya. So ngayon, papatayin na natin siya. Power off. Diba? High-tech, kaya medyo medyo na parang sablay-sablay. Ay, napakita natin, di ba? Kasi first time kong ginamit Nakakunik kasi. So, ganda, di ba? Saka malaking tulong pala ito mga kamama, honestly. Before, pag natutulog talaga si kamama, minsan, may times na inuubo ako. Pag nakahiga. So, ito, katabi ko siyang matulog. Halos sa may gilid ko lang. Nakabukas siya pag matutulog ako. Ang sarap ng tulog ni kamamaw. Talagang masasabi mo, hinihigop niya kung ano mang meron dito sa loob ng bahay. Pag sleep, pag bedtime na talagang malaking tulong siya. Kaya papasalamat tayo dun kay Mary at kay Kuya Ed Castillo. Ayan, maraming salamat. So ayan mga kamamaw, magpe-prepare muna ako at abangan nyo ano ba ang ating content for today. 1 year later. Ayan mga kamamaw, dito na kami sa Costco. Bibili tayo ng ating mga karne dahil naubos na yung karne natin So ngayon mga kamama, ito babasa tayo ng comment ngayon. At syempre, doon na rin natin yung content natin. Syempre dapat natin pinagbibigyan natin yung mga natin, yung mga subscriber natin. Tsaka sila kasi yung talagang tumutulong, kaya nagpapasalamat ako sa inyo. So magsha-shoutout muna tayo bago natin simulan. And ito yung shoutout dun sa na Trade Wars, 25% tariffs ito. Meron dalawang nag-comment. So, shoutout kay Gion/WS5CF. He made Canadians lives unbearable. Yan. Kumbaga talaga to, pati mga ibang lahi talaga nagko-comment na sa vlog natin. Meron pang isa si at Swabe Life. You're weak. Hindi ko alam kung sinasabi ako ba yung weak o yung content ng araw na yan. Ay, shoutout sa iyo. Yan, shoutouts din kay Orlando Mariano. Yan, kamamaw, tas may 3 heart pa. Sana all. Thank you.
Ayan, kay Daniel Capili, nag-heart shape din siya. And then, kaya na ito, kay at Gondoy Palaboy 9883. Nakalagay sabi, hello Jerwin. Yun. Pakilala ka para malaman ko sino talaga kasi syempre sa YouTube may mga ano kayo, YouTube account kayo, hindi naman yung mismong pangalan yung nakalagay. So pakilala ka para malaman ko sino ba yung nag-hello na ito. Ito na yung content mga kamama. Nagustuhan ko yung ano niya. Kay at John Lay Son Jr. 7263. Ang sabi niya, nice bullies bro. Ayun, napanood pala niya yung ano, yung American Bully na ni-request ni Kuya Romel Galope dahil ni Kuya Romel Tuble na hindi na pala niya nakikita daw si Legend, kaya pinost na nag-vlog tayo doon. Tapos ito yung sinabi niya, nice bullies bro, may vlog ka ba paano mag-kadog dito, especially bullies from stud, rehoming, paper, etc. I'm interested to have one in the future. Nagkaroon ako way back sa Pinas, pero I'm unsure kung paano dito sa Canada. Saskatoon din ako. Ayan, shoutout sa iyo at John Lay Son Jr. Ayan, so ito pala. So ang usapang American Bully pala directly, hindi pala sa pag-aaso yung tinanong niya. Ayan, wala nang makasama ko. So ayun na mga kamama, yan na natin. Ano na natin, direct to the point na yung ano natin, yung vlog natin. Actually mga kamama, nagkaroon ako ng American Bully was like 4 years ago. Magpo 4 years ago na, kasi magpo 4 years old na si Hera sa 25 eh. So 4 years ago siya. 4 years ago na nagkaroon tayo American Bully. Actually mga kamama, nung kumuha tayo ng American Bully, time kasi noon pandemic time eh. Kukwento ko na lang para at least mas maintindihan nyo yung lahat ng istorya ba. Ayan, lalo na sa'yo dyan dun sa nag-comment. So pandemic time yun eh. So wala tayong nagiging libangan ba, wala tayong ginagawa sa bayo, kaya naiinip tayo. Doon ako sa point na nag-alaga ako ng aso, dahil nag-alaga naman talaga ako ng aso sa Pilipinas. And at the same time, kaputukan kasi yun mga kamamaw, lalo na sa Pinas, na yung American Bully, putok na putok talaga yun. Alam niyo yan, even dito sa Canada. So napanood ko si Sam Walastik. Yan, shoutout sa iyo Sir Sam Walastik. Big time na si Sir Sam Walastik ngayon. So napanood ko siya. And then syempre mahilig tayo sa aso. Sabi ko kay Miss, baka gusto na mag-aso. Kasi nung time na yun mga kamama, meron tayo mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay nung time na yun. Is parang feeling ko, kung sakaling mag-aso ako, baka mawala yung stress ko. Alam mo yun, yung parang makasurvive ka, maibsan ba yung lungkot o yung stress na nararamdaman mo. Kaya nag-American Bully ako. So while nanonood tayo dun sa mga vlogger na nag-American Bully, nagre-research na ako. So nag-check din ako katulad mo, nagse-check din ako sa mga vlogger dito sa Canada kung sino ba yung mga nagbebenta ng aso. So ito na yung istorya ng pagsisimula ng pagre-research ko. Naka-research tayo, marami tayong nakausap, pero hindi naman not all the time. Lahat na nakausap natin is nakasundo natin when it comes kung magkano yung budget mo, paano ba lahat ng ano. So ito, in short, nakilala ko si pangalan nito, kalimutan ko na yung pangalan ng tropa natin. Hanapin ko lang dito sa Facebook. And mga kamama, naalala ko na. Sinearch ko pa sa medyo makakalimutan tayo sa pangalan ng si Adriana Walker. So kinontak natin si Adriana Walker for mag-inquire tayo ng American Bully. So maganda naman ang pag-uusap namin, tsaka napakabait ni Adriana Walker. Masasabi kong isa sa nakalala nating nagbi-breed ng American Bully dito, taga Yorkton siya. So ang ginawa namin, nagkasundo kami sa presyo. Ayun, si Hera pa yun, si Hera. Nagkasundo kami sa presyo, is kompleto yung papel, ABKC registered, kumbaga ba yung birth certificate ng magulang para silang registered ng ABKC.
Tapos nag-halfway kami from Saskatoon, Yorkton siya. Nagkita kami halfway. Kalimutan ko na kung saan lugar yun. Basta nagkita kami halfway, pinik up Posera. Yun ang first puppy natin. So pagdating naman dito sa mga papel mga kamamaw, hindi ko lang sure, mas mahal ang pag talagang kukuha ka ng i-import talaga. So kailangan mo talaga ng agent para maglakad ng mga papeles mo, dahil hindi naman sa pagano. Yung American Bully kasi medyo naghihigpit sila, hindi lahat ng lugar is parang ganun kadali para magpa-ship ng American Bully, kasi syempre parang inaano nila, may mga lugar kasi dito na hindi po excuse me po sa sasabihin kong term, na yung minsan may mga pitbull. Yung pitbull mababait yan mga kamamo, honestly, pero syempre hindi lahat ng lugar dito sa buong mundo is parang ganun kabilis pag lang process ng mga papel. So may times na may naghihigpit, talo pag mga American Bully, mga pitbull, mga ganyan, medyo pahirapan siya. Yun ang lang sa shipping. Mamaya natin explain ko lahat yun, ianin ko lang muna yung story natin. So nagsimula na nga kay Hera, nakakuha na tayo. Tapos syempre nainganyo tayo, nakakapanood tayo ng show sa Pilipinas, ng American Bully show. Parang sabi ko, try natin. Nagkaroon din kami mga grupo dito dati, yung mga samahan kami, mga Pilipino, mga nag-aalaga ng American Bully. So naghanap ako ng sabi ko, maghanap kaya ako nung pang show kong lalaki. So ay nakilala na natin sila Bandrica Blanca, sila Kenneth Lipit, sila Arenson Garma, shoutout sa'yo. Ayun kila Purboy Duca, sila Denmark Estacio, yung mga nakilala ko na yung mga nag-American Bully. Bumili ako kay Legend. So yung pagbili ko naman kay Legend, after ilang buwan ba yun? Mga after 5 months, bumili ako. Si Legend naman ang kinuha ko. So ang naman nun, si Legend ay galing sa Quebec. Ayan, shoutout kay Kevin Godbout. Siya yung owner ni Legend. Nawawala yung mag-ina ko. Ayan. Shoutout kay Kevin Godbout. Kinuha ko si Legend. Dahil ang tag dito, ang bloodline ni Legend is magaganda talaga. Mga kilalang American Bully like Casablanca. Kalimutan ko na, sobrang tagal eh. Ayun, may si Casablanca. Siyempre si Casablanca, anak ni ni Magu, if I'm not mistaken yun, mga sikat yun, mga kilalang mga kilalang American Bully, na yung kumbaga pag sinabi mo yung bloodline na yun, talagang malalakas yun, magagandang klaseng American Bully yan. So nakakuha tayo doon kay Kevin Godbout, nagkasundo kami sa presyo, isinip niya. Usually dito, para at least may idea si Jan, ang shipping pag nandito ka lang naman sa Canada, ang kadalasang shipping nang naman nababayaran is like around $600 to $700. Pag nandito ka sa Canada ka kukuha. Usually ganun yung mga shipping na binabayaran mo. May makakilala rin naman tayong shipper. Pag sabihan mo lang ako kung talagang interesado ka, mag-comment ka lang ulit dito, bibigay ko sa ibang impormasyon, o kaya message mo ako sa Jerwin Kapili doon sa Facebook ko. So yun na, nabili na natin si Legend, training na natin, tapos nagpapaturo ako kila Denmark. Mahabang matagal na proseso ang pagte-training ng aso. So yun na, nilaban na natin si Legend sa Calgary sa ABKC show. Ayun, ulitin ko ulit yung kwento natin dahil ito yung topic. Nanalo si Legend ng 15 times first place in 2 days. So nakakuha agad siya ng championship. So syempre sarap mong pakaramdam, di ba? Pasaya na, nag-breed na tayo. Ito na yung ibang tanong mo. Nag-breed na tayo. Usual mga kamamaw, nasa sa'yo naman kung paano, kung madali o mahirap. Pero may mga bagay ka kasi dapat na i-adjust para sa pagbe-breeding ng aso. Kasi katulad niya, kung nandito ka sa Canada, tapos ikaw lang ang nandito, tapos misis mo lang, dalawa lang kayo, talagang kakain kayo ng oras na magbabawas kayo ng trabaho para maalagaan at matutukan nyo yung mga alaga nyo. Hello! Para matutukan nyo yung mga alaga nyo. So nagbawas kami ng trabaho. Nung nag-breeding, nakadalawang breeding ako dito dyan. So papasalamat tayo, yung dalawang breeding natin ngayon is na sold out lahat ng puppies natin. So na-ship natin puppies natin all over Canada, sa Calgary, sa Edmonton, sa
sa dito, sa Ontario, sa saan pa ba na ano natin, ayun, binalik pa natin sa Quebec yung isa, binalik natin sa, kumbaga ba yung anak, binalik natin dun sa ano, sa Quebec. Yun, marami na ship, naubos, halos lahat naubos yun mga kamamaw, napanood nila sa YouTube channel natin. Ito, check mo muna yung mga karne, tama ba? O, salmon. Ito mga, pakita ko lang mga kamamaw, singit ko lang. Pumili tayo ng salmon, hipon, mura yung hipon, 18 bucks lang. Palitan na natin. Tapos dalawang ay masarap yun yung parang liempo. So ayan, na-sold out na yung ano, na-sold out natin yung mga puppies natin. Ang sarap sa pakaramdam. Masaya. Tsaka enjoy. Kung talagang hilig mo yan, ituloy mo lang. Dahil masarap gawin yung isang bagay na hilig mo talaga. Marami naman tayong kakalalang breeder dito. Pwede ko sa yung i-recommend. Marami tayong kakilala dito kasi syempre kahit papano may mga nakilala na tayo since nung sumali tayo sa ABKC show. Halos lahat ng mga kilalang breeder tsaka mga mahilig mag American Bully show dito sa Canada, makakilala natin even si Ate Hana Aba tsaka si Kuya James Aba, na meet na natin in person. At the same time nakalaban pa ni Legend sa ano, sa show si Robart. Kaya malaking ano yun, isang malaking blessing o isang malaking pagkakataon para kay Kamamaw na makalaban yung isa sa pinakakilalang aso at pinakakilalang dito nagsho-show ng aso dito sa American Bully all over the world, si Ate Hana Aba. Kaya shoutout sa Ate Hana Aba. Sarap sa pakaramdam Kamamaw pag ano, nakasali ka sa ganun. Sana dumating point ma-meet kita in person. Message mo lang ako sa Jaren Kapili kung gusto mo ako ma-meet sa summertime. Pakita ko sa iyo si Legend para makita mo si Legend. Usually nilalakad natin siya sa park sa May Downtown. So ayun na, naano ko na sa iyo yung pag-ano ng pag-ship. Ilang alam ko, never ko pa kasi ako nakapag-ship ng international May times na may mga nakausap tayo kasi mga umaatras. So kung nangyari, ang lahat ng bentahan ng puppy na nabenta ko is dito lang tayo sa Canada. So like around ano siya, bayad ka ng 700 sa shipping. Tapos syempre papacheck up mo pa yung puppy mo, kukuha ng papers, may mga requirements yun para ma-ship mo. May magbabayad ka pa, pati kailangan naka anti-rabies ano na siya na vaccine bago mo pa i-ship. Kasi ako usual pag nag-ship ako ng puppy is complete vaccine na siya. So usually ang vaccine ng puppy bago ko i-release is 3 times ko siya. 3 times ko siyang naka-vaccine kompleto na yon. Pati yung paper, in-apply ko na yung ABKC paper. Naka litter ticket na siya. Kaya pag binigay ko yung puppy doon sa bagong owner, meron na siyang litter ticket na i-apply na lang niya sa ABKC. Tapos meron din siyang complete papers na documents na veterinaryo na safe yung aso, healthy, lahat yun. Hindi ko inaano kasi hindi ako nagbibitaw ng puppy na yung parang minamadali, hindi. Kasi pag tinitreat ko yung mga alaga ko, para kung mga anak yan, so automatic siya. Pag nire-release ko siya, may halong lungkot, iyak, dahil ganun ko sila minahal, ganun ko sila pinapahalagaan. Every time na kung talaga nga lang big time si Kamamaw at walang problema when it comes sa pera, hindi ko lang pabibenta na lahat yun, aalagaan ko lahat yun. Dahil masakit pag yung nagbebenta ka na, nag-ano ka na ng nag-out ka na ng puppy mo, tapos binibigay mo na sa mga bagong owner nila, nakakaiyak, nakakalungkot. Palta lang yung pero masarap sa pakaramdam yung pagbe-breed. Tapos na-try ko din yung may isang tanong ko pa, naalala ko pa, yung pag-i-stud. Panoorin mo yung mga vlog ko na nauna, makikita mo doon na kung paano ko in-stud sariling insemination. Ginamit ko rin yun, ginawa ko rin yun doon sa vlog natin. Ako nag-insemination kay Hera at kay Legend through YouTube lang, pinanood ko lang siya. Tapos ay natuto na ako. So syempre may mga guide din ng mga magagaling nating mga kaibigan sa pagbe-breed, ay nagtatanong-tanong din ako. Pero syempre tinaray ko sa sarili ko, dahil kung gusto mo maging breeder, kailangan ma-experience mo on your own yung paano yung way ng pagbe-breed ng aso. So na-try natin, nakapag-examination tayo, may makikita mo yung lahat ng ginamit ko dun, kung ano yung mga ginagamit pag insemination ng aso. Nandun sa video natin, panoorin mo na lang, ano mo na lang. And then tapos na-insemination natin. Ilang beses ko ring
inano si ano in-insemination si Hera. Pero ang advice talaga, twice lang. Maganda yung twice on diba to? Kung natatandaan ko, pang 13th day nung niregula yung female na aso, iyon doon ko in-insemination from day 13 or pahinga kang isang araw, and then day 15, iyon yun. Doon ko sila in-insemination. And then ayun, so far naman sa 2 beses kong ginawa, 2 times, nabuo naman pares yung aso, healthy lahat ng mga tuta, wala naging problema. Kaya pasalamat din tayo dun sa mga sa mga tumulong sa atin. So pwede rin kung nandito ka na sa Saskatoon ka naman, at least kahit paano mag-guide kita, baka sakaling may maitulong ako, sakaling gusto mong mag-breed in the future. Ayun, yun mga natin, mga na-experience natin so far sa sa pagbablog natin. So sana ito mga impormasyon na bigay ko nakatulong sa iyo, at sana na-enjoy mo yung syempre hindi lang naman ikaw, na-enjoy sana ng mga manonood yung pag-breed ng American Bully. So ngayon, ang nangyayari na lang is kinakamusta ko na lang yung mga bagong owner. Yung iba naman nakikita ko pa naman ibang tuta ko, yung iba may times na nagsisend sila ng video sa akin, pinapakita nila kung ito na si Chopper nakaram, sinend sa akin ni nung nasa yun, Quebec din yun, sinend niya sa akin yung bagong picture. Yun nga, nakuha yun sa akin mag 1 year na. Yun ang pinakamatagal na talagang umiyak ako nung nag-vlog ako yun yung iniyakan ko talagang tuta. Yung isang iniyakan ko, yung napunta kay dun sa Pilipino rin sa Toronto, 3 months yun medyo mangyak-ngyak si kamamo nung binitawan ko. Pero nung si Chopper talaga, kasi matanda, malaki na si Chopper hindi na namin in-expect ni Mrs. talaga na na mabebenta namin yung puppy. Parang nakaano na nga kumbaga naka at home na talaga kami. Yun na talaga yung namin na ay dito na sa amin talaga. Mga anak na kasi si Mrs. nun kay Jacob nung time na nabili pa. Kumbaga nakita pa si Chopper. Di ba nakita pa si Chopper na? Tsaka si Mi, di ba nakita pa si Chopper? Oh, nakita pa si Chopper tsaka si Jacob na baby pa siya. So ayun, sa ngayon medyo nagpahinga lang ako dahil nga may baby tayo, tsaka syempre hindi na kaya kung magbe-breed ka. Mahirap Kasi sabi ko nga sa oras ang kailangan mong tutukan, dahil every now and then talaga, from time to time, pag nagpadede kami ng puppy dati, every 2 hours talaga nakaset yan, tapos nililista namin yung itinaas ng timbang nila before and after na dumede, nakalista yun. Kaya kailangan mo talaga yun, kasi hindi mo naman ibig sabihin makita mong dumede yung aso sa nipple nung nanay is nakadede na, hindi. Kailangan timbangin mo siya before and after, like bago mo siya bago mo siya padeden, and then pagkatapos dumede, tingnan mo yung timbang kung nagbago para malaman mo kung nakakadede ba. Kaya kailangan mo kasi talaga kasi kung hindi mo papansinin at ibabase mo lang sa pagdede ng puppy dun sa nanay, is hindi yun ang basehan na nakainom o nakatake ng gatas yung puppy sa nanay. Kaya dapat tinitimbang mo. Marami yun, mapapanood mo yan, marami dyan sa vlog ko, makikita mo, panoorin mo na lang. Marami kang matututunan na bagay na natutunan ko nung times na iniwanan yung anak ko. Iniwanan si Jacob doon sa nanay. Talagang ito pag nasa shopping so yun na baguhin na natin ulit so yun nga, marami kang matututunan, nandun lahat yun, nilagay ko talaga yung para at least yung bagay na mga natutunan ko nung time na ako pa yung nagsisimula sa breeding, ayun at least ngayon yung mga bago o mga magsisimula, mapapanood nila lahat yung, kaya panoorin nyo na lang. Lalagay ko na lang siguro dito sa screen yung mga title nung nung video nung vlog ko, para at least may idea kayo. Ipopost ko na lang lahat yan, makita nyo, hanapin nyo na lang sa mismong YouTube channel natin sa Kamamaw Vlog. So ayan, sana dyan marami kang natutunan dito sa vlog natin for today. So ayan, kung may mga tanong ka pa, message ka lang o mag-comment lang kayo dito sa comment box natin dito sa YouTube channel. Tsaka huwag niyong kalimutang mag-like at i-share din yung video natin. So maraming salamat mga kamamaw, hanggang sa muli.